Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag. Sinabi sa akin, Juan, narito ang 2 kong saksi. Ito'y ang 2 punong olibo at 2 ilawan sa harapan ng Panginoon ng lupa. Kapag may nagtangkang manakit sa kanila, lalabas sa bibig nila ang apoy na tutupok sa kanilang mga kaaway. May kapangyarihan silang ipinid ang langit upang hindi umulan sa panahon ng pagpapahayag nila ng salita ng Diyos. May kapangyarihan din silang gawing dugo ang tubig at magpadala ng anumang salot sa lupa tuwing maibigan nila. Pagkatapos nilang magpatotoo, aahon ang halimaw na nasa bangin at makikipaglaban sa kanila. Matatalo sila at mapapatay ng halimaw, at ang kanilang bangkay ay mahahandusay sa lansangan ng dakilang lungsod na ang mahiwagang pangalan ay Sodoma o Ehipto. Dito rin ipinako sa krus ang kanilang Panginoon. Sa loob ng 3 araw at kalahati, ang kanilang mga bangkay ay panonoorin ng mga tao mula sa iba't ibang lahi, lipi, wika at bansa, at hindi sila papayag na ilibing ang mga bangkay. Magagalak ang mga tao sa sanlibutan dahil sa pagkamatay ng 2 ito. Magdiriwang sila at magbibigayan ng mga regalo sapagkat ang 2 propetang iyon ay nagdulot ng labis na kahirapan sa kanila. Pagkalipas ng 3 araw at kalahati, ibinalik ng Diyos ang kanilang buhay at sila'y tumindig. Nasindak ng gayon na lamang ang mga nakakita. Pagkatapos ay narinig nila ang isang malakas na tinig mula sa langit na ang wika, "Umakyat kayo rito," at habang nakatingin ang kanilang mga kaaway, napasalangit sila sa isang ulap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Isang pangitain o vision ito na mahirap matukoy ang kahulugan. Ang 2 saksi na inilarawan na 2 puno ng olibo at 2 ilawan sa harap ng Panginoon. Ang 2 puno ng olibo ay matatagpuan din sa aklat ni Propeta Zacarias na tumutukoy noon sa 2 leaders ng mga Hudyo noong pagbalik nila pagkatapos na sila naitapon sa Babylonia. Ang mga leaders na ito ay si Zerubbabel, ang political leader, at si Josue, ang religious leader. Sila ay kakampi ng Diyos. Kaya dito, ang 2 saksi ay kakampi rin ng Diyos. Tinutukoy ba dito si Moises at si Elias? Si Pedro at si Pablo, ang 2 saksi ba ay tumutukoy sa lahat ng mga Kristiyano? Hindi natin alam. Sila ay nagpapahayag at nagpapatotoo. Pero sila ay pinatay ng halimaw na lumabas sa bangin. Ang halimaw ay ang kasamaan na kumakalaban sa bayan ng Diyos. Ang kanilang bangkay ay nakadisplay sa lansangan ng lungsod na kilala na Sodoma at Ehipto. Itong 2 lugar na ito ay kilala na makasalanan at ibabagsak. Maring ang halimaw ay ang mga Romano na umuusig sa mga Kristiyano noon
at ang lungsod ay ang Roma na puno ng kasamaan. Natuwa ang maraming tao sa kanilang pagpatay sa dalawang saksi, pero ang dalawa ay hindi na natiling talunan. Pagkaraan ng 3 araw at kalahati, ibabalik ng Diyos ang kanilang buhay at nagulat ang mga tao na nagdiriwang sa kanilang pagkamatay. Ang panahon ng 3.5 years ay sumasagisag sa maiksing panahon na kahirapan at pag-uusig. 3.5 is 1/2 of 7, which is the fullness of time. Dadalhin ang dalawang saksi sa langit at bibigyan ng gantimpala ng Diyos. Ang pangitaing ito ay nagpapaalaala sa mga Kristiyano na sila ay ang mga saksi ni Kristo. Magpapahayag at magsasaksi sila sa mundo, pero sila ay uusigin at ang ilan ay papatayin. Pero hindi tatagal ang panahon ng kahirapan. Bubuhayin uli sila ng Diyos at dadalhin sa kaluwalhatian sa langit. Ang mga uusig sa kanila ay ibabagsak tulad ng lungsod ng Roma at mga Romano, kahit na makapangyarihan sila tulad na nangyari sa Ehipto at Sodoma noong panahon na bumagsak din. Magandang isipin ito kapag tayo'y dumadaan sa panahon ng kahirapan, lalo na ng pag-uusig, dahil sa tayo ay nanindigan para sa katotohanan at katwiran. Hindi naman tatagal ang panahon ng pag-uusig. Kahit na tayo ay patayin, may muling pagkabuhay naman na nag-aantay sa atin. Hindi ba sinabi ni Jesus na huwag nating katakutan ang mga taong ang gagawin lang ay ang magagawa lang ay patayin tayo? Mas matakot tayo sa maaring itapon ang kaluluwa natin sa impyerno. Evil people can touch only our bodies. They cannot touch our souls. Hindi po naman namin maiwasan, O Diyos, ang kahirapan at pati na ang pag-uusig kung kami ay maging tapat sa iyo. Ipaalaala mo lang sa amin na hindi naman tatagal ang pag-uusig na ito at hindi mo naman kami pababayaan. Patatagin mo lang kami. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.